Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga naging online, welcome po sa Father's Restoration Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Awalan sa Diyos ay sa masilang awitin. Awitin natin ang Panginoon. Yes! Katulad ng mga ginagawa natin, pulitin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord to Jesus. You are the Lord. Yes!
Glory, glorify natin sa iyo. Awit tayo sa Panginoon na malumanay na ulitin. Praise God, Lord Jesus. Praise God. Sa iyo. Ikaw haring at mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sa Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Yes, Lord, ang anak mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilangin ka sa buhay ko. sa pawit natin, Panginoon, O Diyos, dakila ng Diyos. O Diyos, ikaw ay nadakila sa ikaw ang hari at mahal ng tulad ko. Itawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan ko. Alam mo, Panginoon, Ang alam mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. sa lahat ng
Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Para sa ating announcement, ating schedule and activities, meron tayong panalangin araw-araw, Monday to Sunday, morning prayer, morning devotion, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At yung Sunday school, 9 a.m. at 10 a.m. naman ating morning worship at 6:30 a.m. sa gabi, ang ating panambahan sa linggo at ating midweek service every Wednesday, 6:30 a.m. ng gabi. Praise God. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sama din natin mga government officials, ang darating na eleksyon, kayusan, ang ating bansa, ang ating mundo, kailangan din sa salita ng Panginoon. Pag-pray natin ating mga church leadership international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Paul Marner, Pastor Tom Pei, Pastor Richard Luby, Pastor Paul Stephens, at sama din natin manalangin na dilapit sa Panginoon natin national leaders sa Pilipinas, Pastor Boye, Isipida, at lapit din na sa Diyos, mga regional leaders sa church, Pastor Tom Eletura, Pastor Naro Buday, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Payas, Pastor Yel Seville, at other church natin, Pastor Nico Herrera, at dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan ng ating mga pastor, lapit na sa Panginoon din, ating mga fellow maglalang daughter churches, Pastor Gerson Malabuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisa, Pastor Vincent Taler, Pastor Marcel Yano, Pastor Dong Cardosa, Pastor Samuel Paul, Pastor Julie Luchaida, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shares, at Pastor Jess Pancho. Sa ating kanilang bahay, may sambayan, ang mga sambayan, ang mga
lugar, ng ministerya, ay haligtas din ng Panginoon. Pagpungayin din ng Panginoon, ang bayan ng Tikulo, ang ating pastor, lalo na sa Diyos, Pastor Mr. Lucena, kay isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, deliverance, so lucky, talangin din natin sa Linilote, sa Digusali, at transportation vehicle, natin na sa Panginoon. Pray din natin ng mga healing requests, prayer requests, Victor Garcia, Brother Manang Tao, with Passion Shirley San Pedro, Vidalo de San Adulo, Pastor Tongking, Brother John Hardy Mendoza, at lapit na sa Diyos din ang ating pakamahal sa buhay, ang ating kahamyangan, sila yung manigaw, at sila yung napit natin talhin sa pangalan ng ating Panginoon. Pray din natin ng mga activities, meron tayong street preaching, Bible study, survey, every weekend, at ang Jubilee service natin sa Baclaran, April 26, darating ang Sabado, at ang ating International Bible Conference, May 12 hanggang 16. Hallelujah! Praise God! At sa mga handang ipapalita, ang ating pastor, ang magugulat. Hallelujah! Pagdating mo ako sa langit, purihin pa lang natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Glory to Jesus! Glory to Alpha and Omega! Praise the Lord! Glory to God! You are holy, Lord Almighty, Lord! You are omnipotent! Praise the Lord Jesus! God, you are holy! God Almighty! God is good! God is awesome! Hallelujah! Mamalan mo ang yes na lahat ng Diyos, malapit ko ka, nadalangin namin Panginoon, ang bayan ng Tipolo, ang paghalian mo Panginoon, pagbumayin mo Diyos, ng mga disciples, prayer warriors, God, at pagliligtas sa bayan ng Panginoon. O God, ay gamitin mo kami, O Diyos, bibigyan mo kami ng kalakasan at karunungan, Panginoon, at dinadala ng Panginoon, God, ang mga leaders, ang mga na-mention sa unahan, complete healing, prayer request, O God, at agpuin mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. In Jesus' name, O Lord Christ, salamat, Panginoon, na magdadala ng iyong salita, Panginoon, at pahiram mo, God, ng Banal na Espiritu, Panginoon, kalakasan, karunungan, mag-usap ka, Panginoon, sa amin, O Diyos, at maghali ka, Panginoon, sa lugar nito at sa aming mga puso, Panginoon. Ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kaupuna, ang natin ang Panginoon sa Father's house. Glory to God. Yes, O Lord Jesus. Sa Father's house ay hindi ka mag-isa. Sa Father's house ay marami kang kasama. Gabi sa inyong lahat ay palain din ng ating Panginoong Diyos. Yung ating konferensya ay ilang araw na lang nalagabi at nawalan ng Panginoong Diyos at ang events nito ay sa Bayanihan Center. So, medyo malaki, hindi talagang medyo hindi malaki yung lugar na pagtitipunan. Kaya kung gusto maging kabahagi, ay hindi kayo makabahagi dyan sa lugar na yan ang ating konferensya. So, gusto nyo makaranas ito malimutan yung sinabi ko sa buhay. Ang konferensya ay ginagamit ng ating Panginoon para masutuhan ko dyan ang nawawala mo yan. Kasi nakala nyo, ayun pala dahil sa lang pamilan ng mga sa inyo. Kaya sabi na ang konferensya ay mahalaga. Hindi natin masasabi baka dyan natin ang inilaan sa iyo ng ating Panginoon isa sa kumanap at saan lugar na may lupa-lupa ay pagsisihan mo ating mga araw. Kasi ang pag-aasawa ay isang hindi kawambiro. Tanda-tanda ko na banggit ni Pastor Olive. Ang sabi ng kanyang manugang ay pangasawa si Budina
ay diniretsya daw siya ng kanyang ugang pastor kasi saan ko hindi ko po magkakaroon ng pastor. Sinabi niya, hindi naman pinakailangan mag-pastor ay para maging mabuti kang asawa. Hindi yung pagiging pastor ang pangunahing dahilan para ikaw ay maging mabuting asawa. Binantagan pa niya, ang kadalasan niya, yung mga may asawa na gusto yung kayong pastor, siya pa yung nakakasama ng ugali sa kanyang asawa. Totoo yun, nangyayari yun. Hindi nasabihin lamang, hindi yun ang mahalaga, basta ang mahalaga ay maging mabuting asawa. So, pag pinanap ka na, yung parang pinabagsakan niya, sila na yung isang pastor sa New Zealand, manulang ng pastoral Bowie. Okay, so yun lang ang ilang pabalita. Wala na aking nabanggit. Gusto nyo maging kabahagi, maging kabahagi sa konferensya na yan. Ito po ay kaiba sa lahat ng konferensya natin. Kasi yan po ay international. Yung nababanggit ko dito ng konferensya sa Tacloban, sa Davao, sa Iloilo, puro po mga lokal yun. Lalo na yung binadaluhan namin sa Lucena, puro lokal yun. Ito yung international talaga. Kaya makikita mo rin yung ating mga panahuli. Ayan, ayaw na Vietnamese. Pastor Craig na panahuli natin sa pamunahin na ating panauhin. Siya po yung anak ng ating kinikilala na dinamik ng Panginoon na ibahagi yung vision, pananaw, ibang pananaw at ako mismo talaga ay na-engage sa iniwan niyang sa kanyang iniwan ng legacy. Sabi ko kakaiba talaga. Hindi sa pinagmamalaki ko ang Father's House, hindi talagang kakaiba. Maaaring hindi nyo masabi o hindi nyo nakikita pa yun dahil baguhan pa kayo. Pero nasasabi ko yun dahil 35 o 6 na taon na ako sa Father's House. Kaya alam ko na ang pasigot-sigot dito at kita ko ang pagkakaiba. Kita ko ang pagmamalasakit, ang mga puso ng mga pastor sa Father's House, yung pagmamahal nila at yung pagmamalasakit sa mga tupa. Kaya yung estilo, yung pamamaraan, kung paano tama, at walang magiging naunawaan na napakaraming mga disciple, pero yung pamamaraan, sa katulad na sinasabi ko nga sa aking mga anak, sa aking pamangkin, sabi ko na, umanap kayo ng mapapangasawa nyo sa loob ng church. Sa loob ng church, hindi mo makikilala. Hindi mo nga kay Chacha, mas maganda sa loob ng church kasi diyan mo makikilala ang disciple kung anong uri ng ugali niyo yan. Kung anong ipinakikita niyan sa church, yun yan, hindi yan sasablay. Hindi mo makikita, lalo na ang mga lalaki, ang galing magtato niyan, ang galing maglagay ng maskara sa mukha yan. Pero pagka sa loob ng church, nakita mo, yan ang pinagkakaibaan natin. Kaya sabi ko nga, kung hindi man dito, kaya nga sabi ko, may konferensya tayo, kung hindi man dito, sa ibang bayan, ang nag-uusap nga dyan, pastor sa pastor. At walang pastor na hindi kilala ang kanyang membro. Kaya na mayroong na natipuhan ang mag-uusap dyan yung pastor sa pastor. Mag-uusap yan. Dahil na gusto nang ligaw ng aking disciple sa kumusta tayo? Champion. Napakagaling na. Pero siya laging nanganalangin sa church. Nalilig ako pero yan, hindi yan nalilig.
Sinabi gano'n, may tanda mo ngayon. At hindi ipapahamak ng pastor ang kapwa niya ng palagkagan. Yun ang kaibahan sa atin. Kapag sinabi mo na sumundahan ka, ayun, naku, kawawa ang disciple mo dyan. Kasi alam namin yan, alam ng ano yan eh. Kaya yun ang ibig sabihin. Hindi tayo nagmamatch, nag-matching ng ano, yung sasamahin mo. Hindi. Pero ang pastor nagbibigay ng guide kung ano yung dapat at yung ano yung tama. Kasi kilala nila ang ano yung nila. Okay, so mahagyaw lang yun. Hanggang lang inaano lang para maunawaan nyo ang isipisika ko kasi hindi malagay sa hindi maganda ang buhay lalo na ng mga kabataan. Kaya pag naunawaan niya, sasabihin ninyo champion ng Father's House. Hindi kasi tinataas ang Father's House. Pero pag naunawaan ninyo at nakuha niyo ang puso ng Father's House kung paano ang pamamaraan, style, ng legacy na iniwan ni Pastor Wayman Michel at yan po yung kanyang anak na siyang pumalit sa kanya. So, yun na nga. Maubusang pulas ko. At tinanong ko sa inyo, ay pinaliwanag ko ito sa inyo. Kaya maging bahagi tayo sa konferensya, pledge, ibigay po natin at maging bahagi rin tayo yung ating buhay. Bigyan natin ng panahon. Paano nabibigyan natin ng panahon yung nasikulat na tawangin, makikinig, ano. Bigyan niyo, hindi tayo gagastos man ng milyon kung walang katuturan ng ginagawa ng fellowship natin. Tulad na sinabi ko, ulitin ko, 36 years na ako dito sa fellowship na ito. Maliit pang bata ako. Tanda pa sa akin niya si Ryan nang mapunta ko dito sa tawain ng Panginoon. Ay kita ko na ang paglabas-pasok sa loob ng church na ito. Kaya kita ko, walang balat kayo, totoo. Dahil kung meron man dito mga pastor na balat kayo, hindi tataran, inaalis. Inaalis sa fellowship at nag-aalis sa iyang Panginoon. Okay, tayo din narako sa libong ng pananalapi tulad ng aking nabanggit. Huwag natin kalimutan. Sa aklat ng Timoteo ay nagbigay ng babala ang ating Panginoon na sinabi niya ang pag-ibig sa salapi ay tulad ng kasamaan. Hindi po masama ang salapi. Ang masama po ay yung pagtrato natin sa salapi kung paano natin ito pinatrato. Hindi ko nakakaalam mo. Pintuhan ko na lang kayo, may sikreto lang. Meron sa matanda, nahilig sa bumili ng tingin ng sweepstake. Meron sa mga anak. Ngayon, nagbili yung matanda, dahil matanda ay higit 80 na, naupo na sa tumba-tumba, nag-umalis yung panganay. Anak, kahit kung nabili kong ticket, kung ito, anong kinalabasan ito, hindi masyadong pansin ng anak, kinuha. Nilagay sa wallet niya, yung ticket ng sweepstakes. Nagkataon na para may umakyat sa bus na ang nagtitinda ng dyan, napapili siya, at nabuksan niya, yung winning number ng sweepstakes, nanalo. Naisipan na tuloy, ano sa nanay ko? Pagtingin gano'n, nakatulang kanya ng kamay. Lumi ako sa tulog ng puso niya dahil nakita niya napakalinaw. Yung tigit ng nanay niya, tumama ng ilang milyon. Kaya lang nag-isip siya. Kaya pag-uwi, halos hindi siya makaalas sa trabaho niya, makapag-focus, kaya pag-uwi niya, yung apat kanyang kapatid, kinausap niya, anong gagawin natin? Yun, tinamaan yung aking natin. Ano ang ating gagawin? Usap-usap sila dahil mahina na ang puso ng kanilang ina. Kaya sabi na, matagal ng panahon, bumibig ng titik, kaya napakalaba ng isa-isa ng titik na nabili.
Kaya pag yan yung nabanggit natin, pag hindi napakanda ang ating namimingit siya ng buhayan ng ating ina, mas maganda pang siguro tayo. Humingi tayo ng tiyempo ang pag-gagawin natin. Sa dumaan sa kanila si Father. Kumusta na kayo? Ay, kumusta? Hulog ka ng langit. Bakit? Anong problema? Gusto naman natin mo. Uwi naman po, ayun naman po. Kaya lang may problema po kami sa madaling salita. Isinagalize na yung sa pare. Yung nakanalunan ng kanyang ina. Sabi mo, ipagpawalan niyo sa akin at ako ang pangalan. Nalangin natin humingi tayong kabag sa Panginoon. Sa lahat, Mother, nasa Teo si Mother, ikaw na ang kumamita. Sister, kumusta ka na? Okay naman ako siya sa tumba-tumba. Ay, kumusta naman ang kalusugan mo? Okay naman, sa hawak ako ng Diyos, ang haba pa niya ang buhay. O, siyempre naman, marami ka pa magagawa, lalo na ikaw isang Kristiyano na napakamatulungin at napakabait. Oo nga lang, kaya ako bibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos. Marami pa akong magagawa. Hindi pinasa kanilang pare. Ano kaya, sister, kung bawa ikaw ay nanghalo ng malaking halaga sa sweet steaks, ano kaya palagay mo? Palagay na natin nanghalo ang bawa ng super 50 million. Anong gagawin mo? Father, sa totoo lang, aagin pa ba naman ang pera? Kukuha pa rin ako para sa aking mga anak na umalang akong bisa. Pero isa lang ang pinagpadalaman ko para ko. Yung 30 million ay ibibigay ko sa inyo. Ang marinig ko ng pare, bigla naman yung pare yung kinatake sa puso, at napasuso ko sa harapan ng maganda. Yung pong ibig ko sabihin, kung paano tinatrato ang pananalabi. Yung sinasabi ng aklat ng Timoteo, chapter 6, verse 9 o verse 10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Okay, hindi kong tayo ng pananalabi. Nagpalain tayo ng ating Panginoon. Grabe ko si Michael para tayo pangunahan dito. Tayo manalangin sa Panginoon. Praise God. Natira ang tapat ng Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na walang sawang sumusupot at kagawain. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan God sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ng Panginoon, the time to be happy is now. Be happy. Maraming salamat sa mga manunod. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aklat ng 1 sa chapter 6. Meron ba akong basahin? Meron po akong kwento. Akala niyo sa totoo lang. Naalala ko ito kasi ginawa ko nga itong mensahe na ito, idea na ito. Totoong nangyari ito. Kaya lang hindi ko na ma-recall kung ano. At hindi pa kasi ako pastor nung marinig ko ito. Kaya hindi ko natandaan, hindi ko na ano yung mga saktong pangyayari. Pero kung meron kong nagalang na ganitong pangyayari, nakita ko na ito sa isang
balita sa telebisyon na may nangyaring actual na itong pangyayari. Dahil kung aking sasabihin ay ikwento-kwento ko lang at pang-isip ko lamang dahil nga doon sa pangyayari na yan na nakaluto sa isang telebisyon, sa isang balita. Isang pangyayari ang naganap, isang lalaking matanda ang nag-ipot ang kanyang pananalapi sa kanyang mismong higaan na amo. Inilagay niya ito sa loob mismo ng kama dahil tinatago siguro marahil niya sa kanyang kabiyak. Dumating ang isang araw, ang matanda ay nagkasakit at na-admit ng ilang araw sa ospital. Pagkaraan ng 3 araw, lumabas ng ospital ang matanda, umuwi na ng bahay. Pagdating ng bahay, pumasok ng kwarto siya. Ng kwarto niya, ang matanda, ang nakinulat niya na naliba ang loob ng kwarto niya. Dahil inayos ng kanyang anak ang nakapagpasindak sa matanda, iba na ang kanyang ama. At habang hilig ng katawa, itinanong ng matanda o nasa ang kanyang ama. At sinabi ng anak na pinalitan na nila dahil sa sobrang luma na baka ito ang dahilan ng pagkakasakit ng matanda. Ang tanong ng matanda, saan niyo itinilagay? Sumagot ang anak, itinapo na namin sa truck ng basura na dumadaan. Dahil doon, muli na ospital ang matanda. Kaya sa tulad na sinabi ko, nangyari yan. Eh yung kama, hindi ko na lang matandaan, kaya ginawa ko na lang ng may totoong nangyari yan. Naglagay siya na umabot ng ilang milyon doon sa kama niya. Hindi po niya yun doon. Dahil luma na yung kama. Hinihit kasi niya sa kabiyak niya. Tinapot sa basurahan. Hindi ko naman tanda ko. 1990, kasi mag-asawa na kami ni Mrs. Moni. Kaya masabi ko, grabe ang makakuha pag pinastas yun. Nakita natin dito yung panghihinayang. Yun po yung ibig ko sabihin. Panghihinayang. John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa matuwid bagay ang Diyos. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang nandaliang mananangin, dakila at tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong pamutihan, sa iyong biyaya. Ang dalangin ko ko'y pagkalain mo ang iyong salita at i-bless mo ang bawat isa. Gamitin mo rin ang online na maraming kaluluwa, may mga kaluluwa makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming kong salamat sa iyong pamutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Paksaan ko ito, pinaksaan ko lang ang pagkain hindi mo itatapo. Ang pagkain hindi mo itatapo. Ang sabi dito ng ating teksto, John 6:27, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanis. Yan ang sabi dito ng Bible. Ano ibig sabihin doon? Kung ating bibigyan ng pansin, ano ibig sabihin doon? Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanis. Ibig sabihin kasi noon, dapat maunawaan natin, paglagan natin yung isang bagay na hindi mo itatapon at pakikinabangan mo talaga habang buhay. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi pag sinabing napapanis, ibig sabihin nung nasisira, darating ang mayroong oras, may araw na hindi mo siya pakikinabangan. Panghihinayaan mo na lang. Bakit hindi nyo nilagay sa rep? Grabe! 1 kilong kalahating baka ito. Inabayaan nyo rito, alam naman nyo yung tanggilit. Ayan, palis na! Kinakamay nyo pa yata. Ibig sabihin doon, yun na nga yun. Pag sinabi doon, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanis. Kasi maraming mga tao, ang priority nila ay pagkain nabubulog at nasisira.
Kaya una, na nais bigyan ng pansin, alamin mo kung ano ang primary at kung ano ang secondary. Kung ano yung pangunahin dito sa daigdig na ginagalawan mo at kung ano yung pangalawa lang, yung sumisigunda lang, yung kailangan lang talaga. Parang tricycle pa. Alam nyo kasi ang nagdadala ng tricycle, yung motorsiklo, yung dalawang gulong. Kasi yung gulong sa unahan siya nagbibigay ng hiya. At yung nasa ulihan siya yung kumakakot, nagbibigay ng pwersa para tumakbo. Yung pangatong gulong, pambalansin lang yung para lang hindi bumagsak o bumaliktad o sumaya yung sidecar. Tapos sa madaling salita, secondary nga lang. Umaalalay lang, yun ang ibig sabihin. Kung bukurin, umaalalay lamang, katulungin lang, alamin mo. Tandaan mo, ang tungkulin mo mga kapatid sa Panginoon, napakitay natin ito sa ibabaw ng lupa, ay alamin mo ang pangunahing bagay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya dapat natin maunawaan yun. Huwag mong ilalagay yung mga pangunahin sa pangalawa, at yung pangalawa, yung secondary, ilalagay mo sa pangunahin. Kasi pag hindi mo alam yan, papahama ka dyan. Matthew chapter 4 verse 4, ano sabi rin ng ating Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? Anong pagkakaunawa nyo? Ano ba pinagkakiligas natin? Ang pagkain ay hindi pangunahing bagay, bagamat mahalaga. Dahil malulula ka, malalambot kapag walang pagkain. Pero nung sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay. May naman yung sinabi ngayon ng Panginoon. Kaya, habang hindi nabubuhay, alamin mo na dito mo lang pwedeng gawin niya. Huwag ninyong kalimutan ang tao'y napapahamak dahil sa hindi kilala ang pinakamahalaga. Ano ba yun? Ang tao'y napapahamak dahil sa hindi nila alam ang pinakamahalaga. Yan ay makikita natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ito yung kasaysayan ni Haring Saul. Na inutusan ng Panginoon si Haring Saul na patayin ang lahat ng mga Amalekal, ng Amalekita. Walang ititirang buhay. At natin yung kasaysayan na sabi roon, itinirahan ni Haring Saul yung mga magagandang babae, yung magagandang tupa, ang mga pinagpapatay na yung mga bingot, yung mga sarakan ilong, yung mga lahat ng mga may pangit, may diferensya. Yun ang pinagpapatay niya. At sinabi niya, mapapakinabangan natin niya. Pwede natin gawin yan, asset situation. Sabi ka ng ba? Yun ang sinabi niya na magagamit natin yan. Yung mga tupa, ang gaganda. Pwede natin ihandog sa Panginoon. Yun ang sagot ng Panginoon ay ito. 1 Samuel chapter 15, verse 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ang napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na daya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pandinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Yun ang doon siya napahamak. At kasunod doon, yung sinabi ni Propeta Samuel, itinakbutan ng Diyos para maging hari ng Israel. At hindi naman yung natanggap-tanggap. Sabi ka na gawa yun, dahil hindi niya alam kung ano ang pangunahin. Secondary alam yun eh. Ginawa niyang sinuway niya, no, sabi doon, ng mas maigit, mas pangunahin ang pakikinig. Sa tinig ng Panginoon o pagsunod sa tinig ng Panginoon kaysa mga handog. Hindi niya alam. Hindi niya inalam. Magsisiman siya
itinakwil na siya, nagkasala na siya. Yun ang bagay na dapat natin malaman. Di ba't may pangyayari rin sa Bible na ilang beses ko na binibigyan ng pansin dito? Isang lalaking napakayaman, na lalaki na nagtanong kung ano dapat niyang gawin upang maligtas. At ang sabi rito sa aklat ng Marcos, at nang siya'y umalis, verse 17, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, may isang tumakbong lumapit sa kanya, lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit ko tinawag mo ako mabuti, walang mabuti, kundi isa lamang ng Diyos. Nalalaman mo ang utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumasik. Ilang taon na natin, at sinabi sa kanya, Guro, ang lahat ng bagay na ginanap po mula sa aking kabataan at pagtitig sa kanya ni Jesus ay diniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Tumawag ka, pambili mo lahat ng pinakapili at ibigay mo sa tutamang kakang ka ng kayamanan sa langit at bumalik ka. Sumunod ka sa akin. Alam natin ang nangyari. Malungkot siyang tumabigid sa Panginoon. Anong dahilan? Dahil yung mga secondary, yung mga yung mga yung mga sekundarya lang na bagay ay ginawa ng pangunahing bagay. Masyado siyang nagdumo sa pananalapi, sa kayamanan. Doon siya napahanap. Diba? Sa mismong labi na ng Panginoon ng dahil, kaya hirap maligtas ang mga tao ay kayamanan. Kasi para sa kanila, ang primary sa kanila, yung pera, pananalapi, pagtinda ng pera, pagkakamal ng pananalapi o pag-aari ng maraming kayamanan. Yun ang kinalabasan ng pangyayari na ito. Kaya nasabi ng Jeremiah chapter 15, Jeremiah chapter 15 verse 19, kaya ganito ang sabi ng Panginoon, napakong nasalan ito. Jeremiah 15:19, kaya ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbalik loob, papapananahuliin, nakakautan, papapananahuliin natin tao pag ikaw ay makatayo sa harap ko. Anong numalitin yung isang salin? At kung iyong ihiwalay ang may halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. Paano na? Kung matututo ka lang daw na ihiwalay kung alin ang may halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. Sila ay manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. Kaya napasa ko yung ganda dito. Kaya aking inilagay. Tama naman na kung ikaw ay matututong pumili kung ano yung mga primary sa secondary, ikaw ay magiging parang bibig. Ibig sabihin, sasamahan ka ng Panginoon. Natin ni Jesus ang ganito sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano mapapakinabang ng tao, makantang man niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. So ibig sabihin, ang sanlibutan ay hindi pangunahing bagay. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag kayong magsigawa dahil sa mga pagkain na papanis. Dahil darating yung panahon, tatapon mo yan, wala yung value. Ginastusan mo, pinampagalan mo, pero darating ang panahon, parang inilagay mo sa isang kama at naitapon ng kamag-anak mo sa isang trakang basura ang lahat ng pinagpagalan mo. Nauuwi sa wala, yun ang ibig sabihin nun. Pangalawa, ang Diyos ay hindi mo masusumpungan
kung hindi mo pahalagahan ang pangunahing bagay. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Mamumuhay ka ng sarili mo. Isusurvive mo ang sarili mo sa iyong sariling lakas. Hindi ka sasamahan ng Panginoon kung ang pinapriority mo ay yung mga bagay na napapanis. Yung nga sabi ng Panginoon, yung mga bagay na pang-alalay lang. John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo mga sana. Ang nananatili sa akin, at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y huwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi ng ating Panginoon, kaya kung hindi ka sasamahan ng ating Panginoon, walang saysay. Kaya dapat magkaroon ka ng tarungan, alam mo kung ano ang pangunahin. Yes. Dapat alam mo kung ano yung pangunahin, yung pinakamahalaga dito sa daigdig na ginagalawan mo. Ang sabi nga ng Panginoon sa John chapter 6 verse 63, John 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa iyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Ano sabi ko ulitin ko? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, yung laman, tinutukoy, ay walang anumang pinakikinabang. Pero dito ka napapalik. Pag ito nagnasa, ikot ang puwit mo. Pag ikaw ay nagutom, diba? Gagawin mo ang lahat. Diba, nasabi ng Panginoon, ang Espiritu nga ang bumubuhay dito na nagpapaikot sa iyo, sa laman. At sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ibig sabihin, mas mahalaga ang Espiritu. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Huwag kayong magsigawa sa nandahil sa pagkain na papanis. Pinuhin mo si Esau, ipinagbili ang kanyang pagkapanganay dahil sa isang platitong mali. Dahil sa isang platitong pagkain. Alam ba ninyo yun? Yun ang nakakaalam mo. Ang sabi ni Esau, aanin ko ang pagkapanganay ko. Kung ako naman mapapatay sa gutom. Sabi nga ni Pastor Boy, napaka-imposible. Hindi siya nag-iisip. Mayroon bang namatay o mamamatay sa anak ni Abraham? Ay ng panahon na yun, si Abraham ang pinakamaraming hayupan, pinakamayaman sa panahon nila. Na-delay lang ang pagluluto. Galing siya sa pamamalakaya, sa pangangaso, wala siya nahuli. At sa pag-uwi niya, gutom na gutom. Doon na nakita si Apo na nagluluto at talangkot na sinadya niya yun. Dahil gusto nga nang makuha yung karapatan na napakahalaga sa Israelita ang karapatan ng pagkapanganay. Sa kanila, pag ikaw'y panganay, pag mayroong ari-arian ang iyong lolo o tatay, ikaw ang panganay, hahatiin yung kayamanan ng tatay mo o kaya ng lolo mo, yung kalahati, ibigay sa iyo dahil ikaw ang panganay. Yung sumunod, kung mga luwa, kung mga do, kung mga apat, mag-ahati-hati sila to sa kalahati. Pero yung kalahati, para sa iyo. Kaya natin pa rin ako niti. Dahil panganay yan, kasi may ito. Ibigay mo muna ito sa ang kapatid mo, yung siya. Kaya, magkatinan ninyo yan. Aking kabuuan ng bahay. O, ano ba? Dalawa. Pinakita ko lang. Kaya ganun ang interes nyo ako. At dahil siya'y marunong magpalaga sa pangunahing bagay, sinamahan siya ng Diyos. Alam natin na naging buhay niya ako. Pero si Esau, sinamahan pa ng Diyos. Hindi. Alam mo bakit? Dahil ipinagpalit niya sa napapanis.
Sa isang planito, pagkain mapula. Yun ang sabi ng Genesis. Ay hindi ka sasamahan ng Diyos kapag hindi mo pinahalagahan ang mga bagay na pangunahin sa buhay mo. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Pinag-aaral ka, inuuna mo Diyopa. Hindi ka unahin yun. Sino sasama sa iyo? Sasama sa iyo yung kumadrona na magpapaanak sa iyo. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Kasi hindi yung paunahin. Lucas chapter 10 verse 42. Ito, kung muna ito sa inyo, dahil maligid ko na nababanggit, dadapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Si Jesus ang nagsasalita. Pinili ni Maria ang pangunahing bagay. Pero ano ang pinili ni Marta? Yung magluto ng mga bagay na nakakanis. Yun ang ibig sabihin ng teksto natin. Mas pinili ni Marta ang kasarapin na ang dila lang ang nakikinabang. Ibig sabihin na ang ating pagkuha ay magsigawa ng dahil sa pagkain na papanis. Na pag hindi ka naman bisa mo, dumadun na ako. Ang itsura mo, nawawala na yung pagkadisinti mo, mag-iitsura ka ng aso, gala. Alam ko ano ba yung ibig sabihin? Nawawala yung iyong delikadesa. Nawawala yung iyong pagiging desente. Si Pablo ay nagsabi ng ganito, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay katapusan, at dapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Mas mahalaga yung mga bagay na hindi nakikita. Kaya sabi nga, common na sa atin sa Father's house, mas mahalaga ang vision kaysa sa mga bagay na nakikita ng mata mo. Kasi yung vision, hindi yung literal na nakikita ng mata mo. Pag sinabi kasing vision, nasa malayo ang tapon ng iyong mata. Pero yung nakikita, andyan lang sa harap mo, aahawakan mo. Kaya sabi nito ni Helen Keller, the only things worse than being blind is having sight but no vision. Ang pinakamalala na sitwasyon sa isang taong bulag ay yung magkaroon ng isang paningin but no vision. Malala kayo sa isang bulag, yan ibig na sabihin. Ang pinakamalalang bagay na higit pa sa isang taong bulag ay yung may paningin. Subalit walang pananaw, wala silang vision, ay mata sila, wala silang nakikita. Tapos dito magtatapos, Jesus, ang pagkain hindi nakakalis. Yan po pinagkakilimutan. Si Jesus, ang pagkain hindi nakakalis. John chapter 6 verse 10 to 8, kasama ng teksto natin, ang ating teksto. John chapter 6 verse 33, sabi niya, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay daong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sino tinutukoy niya ito? Di ba yung kami sarili? Dahil siya yung bumaba mula sa langit. Ang tinutukoy niya ito sa mga Israelita, ang mga Israelita kasi pinakain ng Diyos sa ilang para makakita ng tinapay na lumababa mula sa langit. Literal na tinapay yun. Pero sinabi dito ng Panginoon, siya yung tinapay na bumababa mula sa langit.
Sa verse 35, sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. So, nais ko pong ipaabot sa inyo, si Jesus ang isang bagay na hindi mo itatapon. Yan ang sabihin niya, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis. Ang tinutukoy niya doon, huwag kayo magsigawa sa isang bagay na pagdating ng panahon hindi nyo pakikinabangan. Pangihinayangan nila. Hindi yung pera. Tulad na sinabi ko sa inyo, totoo yun, may nangyari gano'n. Panood ko sa television, hanap-hanap nila yung truck, pinagtapunan nila ng kama nila. Hilihin kasi nung lalaki, sa asawa niya yung pera niya. Mabot yata ng 1 o 2 milyon na naitabi niya doon sa kama. Sinusok-sok niya doon, tinapon ng asawa at pinalitan. Nakakapin na daw siya. Mahabol-habol niya. Si Jesus ang isang bagay nito na hindi mo itatapon. Ang pagkain ay napapanis, nasisira at itinatapon. Pero si Jesus, kailanman hindi mo itatapon. Ang kanyang kaisipan, kailanman ay hindi mo itatapon. Matthew 6:33, katapuan, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran at lahat ng bagay na ipawang ilalagdag sa inyo. Unahin mo daw. Yan ang prinsipyo at yan ang kanyang kaisipan ng ating Panginoon. Unahin mo muna. Kaya kung ang kaisipan mo, nagiging kaisipan ng ating Panginoon, hindi ka magsisisi. Hindi mo itatapon yan. Nasasabihin mo, bakit naging kaisipan ko ba? Ang Matthew 6:33. Ang kanyang prinsipyo, tandaan mo, hindi mo itatapon yan. Lucas 9:59, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, at tapat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi, mailibig ko ang aking ama, at tapat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibig ng mga patay, ang kanilang sarili, mga patay. Yan ang prinsipyo na ito. Yan ang kanyang paniniwala. Na dapat yumaong ka, ibalita mo ang karyan ng Diyos. Ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, at dapat pabayaan mo ako makapagpaanan muna sa mga kasambahay ko. At dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong makakahawak sa aralo. At lumilimon sa likod, ay dapat nata sa kahalagan ng Diyos. At ang kanyang paniniwala, kailanman hindi mo yung tatapon. John chapter 10, verse 11, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Kalimipas ka lang. Yan. Inalala natin ito. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Yan po ang bilib ng ating Panginoon. Kaya tandaan niyo, ang lahat ng bagay na nasa kanya ay makakabot po. Hindi ka magsisisi. Dahil sabi ng Panginoon, siya ang tunay na pagkain na pumababa mula sa langit. Maasa ako sa tulong ng Banal na Espiritu, makakawaan yung pinag-aaralan natin. Sa mga bagay na pinapahalagahan ninyo, mapapanis yan. Kakainin ng tanang yan, nahulog yan, aamatin yan. Mga bagay na inyong pinagsisikapan gawin. Si Jesus ang pagkain hindi napapanis. Hallelujah. Pag isa panahon natin o sa darating pang panahon.